So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Morning! Good morning po and a victorious day para po sa atin dahil napagtagumpayan ng Panginoong Jesus ang kamatayan. Siya nabuhay na maguli dahil doon tayo ay naririto nagsasamba at nagpupuri sa Kanya dahil sa Kanyang ginawa para sa atin. Kanyang ginawa sa Kalbaryo. Siyang naghirap pakasakit. Siyang nag-alay na Kanyang buhay para sa atin. Sabi nga, hindi siya hindi tayo mapapagwawalang sala kung hindi siya nabuhay na magpuli. At baliwala ang ating pananampalataya kung siya ay nanatiling patay. Ngunit dahil ang Diyos, ang Panginoon sa Kristo ay nabuhay na maguli, ay pag-asa po tayo na tayo kanyang kasamang mabubuhay sa buhay na walang hanggan, sa kanyang kaharian, na nagpupuri sa Kanya. Ngayon ay sa araw na ito, ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakikinig ng Kanyang salita. Sa Diyos ang kapulian at kaluwalhatian, tumayo po tayong lahat para po sa ating call to worship and opening prayer. Sa natin at mga Biblia sa awit 78, Songs 98, at tapos na sa atin. O sing to the Lord a new song, for He has done marvelous things. His right hand and His holy arm have worked salvation for Him. The Lord has made known His salvation. He has revealed His righteousness in the sight of the nations. He has remembered His steadfast love and faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Break forth into joyous song and sing praises. Sing praises to the Lord with the lyre and with the sound of melody. With the trumpets and the sound of the horn. Make a joyful noise before the King, the Lord. Let the sea roar and all that fills it, the world and those who dwell in it. Let the rivers clap their hands, let the hills sing for joy together before the Lord. For He comes to judge the earth. He will judge the world with righteousness and the peoples with equity. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos, Amang nasa langit, salamat Panginoon. Tunay ka sa inyong mga pangako. Inyong ililigtas na sa aming mga sala. Inyong pinadala ng kaisa-isang anak ng Panginoon sa Kristo para siyang magtubos sa amin. Kanyang katuwiran ay mapabilang sa amin upang kami, Panginoon, ay makatugod sa inyo, makatayo sa inyong presensya, at siyang nagmuling naglapit sa amin sa inyo. Dahil kay Kristo, inyong anak, inyong bugtong na anak, kanyang inaalay ang kanyang buhay para sa amin. Siyang napagtagumpayan niya, Panginoon, nang siya'y muling nabuhay mula sa patay. Pagtagumpayan niya, Panginoon, ang di kayang gampanan ng tao sa pamamagitan ni Kristo. Naririto kami, Panginoon. Sa inyong paa niya, malapit, nagpupuri, pagkasalamat sa inyo, sa inyong pagandahan o sa inyong kaputihan, sa inyong biyaya, sa inyong awa at sa inyong pag-ibig sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na sa araw nito, sa inyo ang aming mga puso at isipan, nakita at paunawaan namin
Lubusat pa namin kayo makilala. Ang aming Diyos na kapagligtas. Walang iba. Dalangin namin, Panginoon, na alisin niyo ang mga bagay na mahadlang sa amin, Panginoon. Sa paglingkod namin sa inyo sa araw, sa aming pagsamba. Ay aming kinagagalak, Panginoon, makasama at mapabilang sa inyong kaharian ng iglesia. May nagagalak, Panginoon, na kami inyong niligtas mula sa pamaka at naghihintay muli, Panginoon, sa inyong muling pagbabalik. Sa makasama ka namin sa buhay na wala hanggan, nang nagpupuri at nagpupuri lamang sa iyo. Wala nang ito pa. Salamat, Panginoon. Kung aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos at iyong pagligtas. Amen. So ngayon po, inanihan po ang lahat na umawi, papuri at pasasalamat at sambahin ang ating Panginoon sa araw na ito. Sa pangunguna ng ating music team, sabay-sabay po natin itaas sa pangalan ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Psalm 98 verses 1 to 3 says, "Oh, sing to the Lord a new song, for He has done marvelous things. His right hand and His holy arm have worked salvation for Him. The Lord has made known His salvation. He has revealed His righteousness in the sight of the nations. He has remembered His steadfast love and faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God." Ito ay awit ng papuri sa Panginoon dahil sa kanyang mga kamanghamanghang ginawa. Saksi ang mga bansa sa paggayag ng kanyang pagliligtas. Itong pagliligtas ay ipinahayag niya nang ipadala niya ang Panginoong Hesus upang mabuhay ng matuwid at mamatay bilang kasiyasiyang handog para sa atin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, tayo ay nagsigaling at napawalang sala. Sa patuloy na pagtipon niya ng lahat ng hinirang, darating ang araw na matutupad ang tagumpay ni Yahweh kahit saan ay nahayag. Makikita ng lahat ang pagmamahal niya sa kanyang bayan. Kaya mga kapatid, tayo umawit ng mga bagong awitin. Lahat ng kanyang pangako ay kanyang tinupad. Ang kanyang pag-ibig ay tunay at wagas. Itaas ang kanyang pangalan ng ating Diyos na mapagmahal at tagapagligtas. Sing He is our God.
spring of our soul. We will trust in Him, no other. Soul is satisfied in Him alone. Hindi ko lang pagpapagod. And to God be the glory. Good morning po. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating Hello. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pananalangin. May mga natanggap po tayong mga prayer requests doon sa ating group chat. Gusto ko po malaman kung may mga nais pa po nais pa kong mga isama doon sa ating listahan, sa ating request. May mga additional prayer request po ba this morning? Wala? Sige po. So, ipigit po natin ang ating mga mata at lalapit po tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Our dear Lord, we thank you once again for another day that you have given us, another privilege, another opportunity so we can come together as one body, as one family, Christ, worship you and bless you. We thank you for this past week. We thank you for giving us rest from all our labors, to spend time with our families. We thank you, dear Lord, that through this we can remember the work, your finished and perfect work on the cross, and your the victory through your resurrection. And so we come to you today, dear Lord, with humble hearts. We seek to bless you. We seek to lift your name high. And at the same time, dear Lord, we also seek the blessings that Christ has earned for us on the cross, that through your word, we pray that you would continue to cleanse us, that you would restore us, so that we would continue, dear Lord, to walk in faith, and that through the work that you do, dear Lord, in our lives, we would also be a blessing to others. May we be able, dear Lord, to be testimony of your love and faithfulness, your righteousness as well. This morning, dear Lord, we also come to you, bearing our concerns. We thank you, dear Lord, that you continue to minister to us through this ministry. We pray that we would be faithful stewards, Panginoon, in preaching, dear Lord, the gospel, and teaching it, dear Lord, all the things that you have commanded us to do. And so we pray that you would help us, Panginoon, in remembering the commission that you have given to your people and be faithful in it, while holding on to the promise that you would be with us until the end of the age. O Lord, we also pray for our country, the Philippines, at sa aming mga leaders, that they would continue to dispose of their duties with faithfulness and integrity. We pray, Panginoon, against corruption and abuse of authority. We ask, dear Lord, that those who should be held accountable para sa kanilang mga actions. And at the same time, we pray, dear Lord, that the principles of your word would continue to be reflected, Panginoon, in the way that our government would continue to transact its day-to-day business, at ganun din sa aming mga sa aming mga kababayan. We pray, Panginoon, na maging maayos ang kanilang mga policies and programs, so that the welfare of the people would be also met,
Uh, we pray, O Lord, that especially now as we prepare for the upcoming elections, we ask, dear Lord, that you would grant wisdom hindi lamang sa amin, sa mga candidates at sa aming mga incumbent leaders, kundi pati sa amin din, even as we exercise our right, Panginoon, to vote into office those who are worthy, Panginoon, to lead our country in the next few years. We pray that you would grant us to do our homework, to learn and study yung mga platforms na aming mga leaders. And at the same time, dear Lord, we pray that you would help us also to remember our obligations as your people, our responsibilities as your people, to continue praying for our leaders, to continue exercising the grace which we have received from you. O Lord, we thank you as well that through this ministry we can bear one another's burdens through prayer. And so we ask, dear Lord, that and remember, Panginoon, those of us who are sick today. We pray, dear Lord, for Giselle and Elias na merong ubo. And so we ask, dear Lord, that you would touch them with your healing hands, so that they would get well. Ganon din, Panginoon, kay Riley na may ubot sipon. And we ask, O Lord, that if they are taking any medicines that have been prescribed sa kanila, we pray that may this be effective para sa kanilang health, and that their bodies would also respond to it. We also pray, dear Lord, for Rachel sa kanyang eye problem and sa kanyang upcoming eye exam tomorrow. We pray na that you would grant wisdom sa mga doctors so that they would further understand yung condition niya, and that they would be able to give yung necessary na solutions or treatment para sa kanyang condition. O Lord, we also pray that as you continue to grant us good health, may we commit our lives to a life of not only good health but wellness, also understanding that our bodies are a gift from you. And so we pray that you would help us to care for it. And in so doing, may we be mindful also sa mga things that we do and do not do, but we should do. The things that we need, that we eat and should not. And so we ask, dear Lord, that you would help us in these matters. We also pray, dear Lord, that as you continue to provide us with means so that we can continue yung aming mga as we continue to live day to day, we pray, O Lord, that you would also grant us strength. We thank you, dear Lord, for the blessings of work so that we can provide for our families, ganun din so that we can enjoy the fruits of our labor and glorify you. We pray, dear Lord, that even as you continue to provide for us, place into our hearts and our minds, dear Lord, that you are our Creator, that you are the giver of good things. And so we are thankful, dear Lord, today for the things that we receive from you. Grant us, dear Lord, to be channels of blessing to others as well, that we would be a blessing to those who send our way. We pray, dear Lord, also for those of us who have to go to work, who have to leave our homes, tapos pupunta sa aming mga respective places of work. We ask for your protection and traveling mercies to be upon them also. For those of us, Panginoon, who could not join us today at mayroong mga obligations, we pray for them also, that they would be able to fulfill yung mga obligations nila. And we pray that they would be able to join us, Panginoon, in the next few weeks. We also pray, dear Lord, that as you continue to strengthen your people, we pray that you would not only provide, Panginoon, for our physical needs, but even as you provide, Panginoon, for us spiritually.
the food that we receive, Panginoon, from you, your word. We pray that you would continue to equip us, Panginoon, in providing spiritually also sa aming mga families. That we pray, dear Lord, that we would keep your word in our heart, we would cherish it, and that we would, dear Lord, speak about Christ in our homes. We would point one another to you, just as you provide us, Panginoon, with families, with children. So we pray, dear Lord, that we would also, we the heads of households, would be a blessing, Panginoon, to them by feeding them, dear Lord, with the good news of Christ and what He has done for us. We pray, dear Lord, that we would exemplify how Christ lived, so that they would see in us the good works that you have done, and that they would glorify our Father who is in heaven. And so we thank you, dear Lord, for the gift of families as well, and we pray that we would point one another to you. Today, dear Lord, as we worship you, grant, O Lord, that you would open our eyes to the truth. May you open our ears so that we may hear your call, and that we would respond in the study of your word. And so we pray, dear Lord, that as we listen to you, we pray that you would change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. All of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos mula sa aklat ni Mateo, Matthew 20, verses 1 to 15. Sa pumunayan na ating kapatid na si H.E. Alfaro. Tumayo po tayong lahat bilang tagalang sa salita ng Diyos. Matthew 28, verses 1 to 15 says, Now after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothing white as snow. And for fear of him, the guards trembled and became like dead men. But the angel said to the women, Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he has risen. As he said, Come, see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. And behold, he is going before you to Galilee. There you will see him. See, I have told you. So they departed quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to tell his disciples. And behold, Jesus met them and said, Greetings. And they came up and took hold of his feet and worshipped him. Then Jesus said to them, Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me. While they were going, behold, some of the guard went into the city and told the chief priest all that had taken place. And when they had assembled with the elders and taken counsel, they gave a sufficient sum of money to the soldiers and said, Tell people his disciples came by night and stole him away while we were asleep. And if this comes to the governor's ears, we will satisfy him and keep you out of trouble. So they took the money and did as they were directed. And this story has been spread among the Jews to this day. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ng Diyos. Opo. So, muli, ang salita po ng Diyos ay katotohanan. At ito'y kanyang kinasihan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasali tayo dito kung paano ang matawid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay
at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ng ating pastor, Pastor Raymond Dancer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Matthew 20, verse 1 to 15. Nawa ang banal na Espiritu po ang siyang kumilos at tumulong sa ating sa araw nito upang makita natin ng kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Good morning. Aga no? Sanay tayo ng alas 10. Okay, hayaan niyo pong buksan ko ang ating passage sa Matthew 28. Babasahin ko po muli ito. Pero this time naman po sa Tagalog. So, Matthew 28, 1 to 15. At ganito po ang sinasabi. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasing puti ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halikayo, tignan niyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita niyo siya roon, tandaan niyo ang sinabi ko sa inyo. At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak. At patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Pumayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at binalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal. At inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami na ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang mga sabi-sabi ng mga Hudyo. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Just this week po, may napanood po ako sa Netflix na isang documentary na ang pamagat ay Don't Die, The Man Who Wants to Live Forever. Tungkol po ito sa buhay at layunin ni Brian Johnson na isang American entrepreneur at saka tech CEO na gumastos po ng milyon-milyon para sa mga scientific studies para labanan ang pagtanda at para mabuhay siya magpakailanman. Ang goal po niya ay maabot ng kanyang katawan ang lowest possible biological age. At ang nangyari ay ginawa po niyang guinea pig ang kanyang sarili sa mga experiments na may kinalaman dito sa yung living forever.
At dito sa documentary, ganito po ang kanyang sinabi. We expect people on their way to work to pass 20 fast food places, 20 places selling sugary drinks. We ask them to spend every waking second on the algorithm, to ask them to navigate the addictiveness of social media, the world's most powerful algorithms, trying to get them to spend every waking second on the algorithm, navigate alcohol, the smoking, and binge watching, and porn, and every other form of addiction. And then we look at the individual and say, why aren't we happier? We have lost touch with basic self-care. We're inebriated. We can't see straight. Even though we know that eating the wrong kinds of foods, or drinking, or smoking, or not prioritizing sleep accelerates aging, disability, even death, we can't stop. We're in a fight for our lives with ourselves. Ang ganitong pananaw sa sanlibutan ay hindi bago. Man has always been obsessed with cheating death and wanting to live forever. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, it is said na natagpuan daw ni Alexander the Great noong 4th century BC ang River of Paradise. Noong 12th century naman, may balita na kumalat sa Europa na may isang kaharian na pinamumunuan ni Haring, ang pangalan po niya ay Prester John. At yung kanyang kaharian daw ay may River of Gold at Fountain of Youth. Noong 16th century naman, it is said na nadiskubre raw ni Spanish explorer na si Juan Ponce de Leon ang Fountain of Youth pagkatapos niya dumating sa Florida. Of course, lahat ng ito ay mga alamat lang. In the market today, pag tinignan po natin ang mga produkto, we are flooded with products na kinakalakal ng mga manufacturers and mga marketers bilang mga pampabata. Nandyan ang mga pinapahid na creams and moisturizers sa ating mga muka, sa ating balat, to the more extreme chemical pills, injections, at saka mga cosmetic surgeries and stem cell research. Hindi pa kasama dyan yung mga kinakain natin, mga pampabata din. Masasarap, diba? Lalo na kinakain tuwing undas. Sa mga pelikula naman, pag tinignan natin ang mga gumaganap, pabata ng pabata po ang mga artista na kumukuha ng mga mature roles. Especially kapag ang paksa ay love, sex, and relationships. Ang mga dating ginagampanan ng mga adults ay mga kabataan na po ngayon ang gumagawa. The Word of God in Ecclesiastes 3:11 tells us that God has set eternity in the human heart. It means na inilagay po ng Diyos ang isang pananabik para sa walang hanggan. Or He has placed in us a sense of eternity or something more than this life sa puso't kaluluwa ng tao. Pero meron tayong dalawang problema in responding to this longing. Ayaw nating harapin ang problema. We don't want to study the root cause. Gusto natin quick fix agad sa sarili nating paraan. Yes, God has placed eternity in the heart of men, pero we want to say it's about my life. It's my body, my choice. It's my solution. Samantalang mababaw lang naman ang pagkaunawa natin sa mga problema natin bilang mga tao. The question is, paano masusolusyonan yun? Pangalawa, kapag may dumating na nagsasabi ng totoo at nagbibigay ng solusyon, sinashut down natin agad. Skeptical tayo. I mean, being skeptical is okay. Pero at the same time, ang contradiction doon is ayaw naman din natin ng malalim na pagsasaliksik at pag-aaral. Tinatamad tayo gawin ang ating homework at nagiging kontento na tayo sa kasinungalingan at ang mga pinalalaga tungkol sa mga kasinungalingan. Case in point na lang.
Ang katotohanan po ng panibagong buhay at ang buhay na walang hanggan ay nakaakla po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Uulitin ko po, ang katotohanan ng panibagong buhay na madalas maririnig natin, ang tawag ay born again, rebirth, or new life in Christ. At ang buhay na walang hanggan o eternal life ay nakaangkla po sa muling pagkabuhay ni Hesukristo. God does not lie and cannot lie. It is against His very nature. Therefore, His word cannot lie, and it does not lie. It is inerrant, and it is infallible. And yet, ang dami pa rin naniniwala sa mga teorya na pinapalaganap ng mga anti-God scholars na both in the religious at saka non-religious camps. Halimbawa na lang po, unang-una, ganito yung mga maririnig natin. Hindi naman daw totoong namatay si Jesus. Na-comatose lang daw siya dahil sa hirap na naranasan niya sa crucifixion. Pero na-revive naman siya. Na-revive siya sa pamamagitan ng cold atmosphere at saka sa spices na dinala sa kanya. See? Tatanungin nyo, Pastor, scholar yan? Oo, scholar. Pangalawa, ito pang pinalalagana. Hindi naman daw totoong inilibing si Jesus. Therefore, wala ang katawan niya sa libingan on Sunday morning. Voila! He is risen. Pangatlo, may mga nagsasabi na dahil sa depression ng kanyang mga alagad, nag-hallucinate daw sila. At inakala na nabuhay siyang muli. Everything was just a hallucination. So, hanggang ngayon, hallucination pa rin ang bagay na yan. Pangapat, ang proposal ng iba ay walang totoong physical resurrection na nangyari. Nagpadala lang daw ng telepathic message ang Diyos. Parang ala Charles Xavier ng X-Men. Kinakausap, binubulungan ang tao sa kanilang isipan na nabuhay na maguli si Jesucristo. Pero wala namang totoong physical resurrection. Panlima, may mga nagmumungkahi na may isang makapangyarihang spiritista daw ang nag-magic ng illusion na si Jesus ay muling nabuhay para mapaniwala ang mga alagad na merong resurrection. And last but not the least, napagkamalan lang daw nila si Jesus ang muling nabuhay. Hindi daw siya yun. And so, ang pinaniniwalaan nilang nabuhay na maguli, pero hindi naman totoong namatay, ay impostor lang. Dahil sa dami ng mga teorya na lumalaganap, mas lalong nagiging mahalaga ngayon na pag-aralan natin ang patotoo ng salita ng Diyos ukol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Kaya, friends, brothers, and sisters, as we study this passage, panalangin ko po na mag-minister itong message sa atin, especially sa atin na nababalisa dahil sa pinagdadaanan natin sa buhay. At kung nalilito po tayo sa ating pananampalataya, I would like to encourage you to join your brothers and sisters in gathering around God's Word. At kilalanin po natin ang Panginoong Jesus na muling nabuhay para sa ating ikapagpapawalang sala at paglakad sa panibagong buhay. Para makatugon po tayo sa maayos na pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. This morning as we approach God's Word, ang magiging question natin ay makikita sa ating title, Did Jesus really rise from the dead? Tunay nga bang nabuhay na maguli si Jesucristo? Did Jesus really rise from the dead? At meron tayong 3 points lang sa ating outline. Sa verses 1 to 7, titignan natin yung discovery, the women's discovery of the empty borrowed tomb. Sa verses 8 to 10, the women's first encounter with the risen Christ. At saka sa verses 11 to 15, the chief priest's rejection of Christ's resurrection. So did Jesus really rise from the dead? Verses 1 to 7, the women's discovery of the empty borrowed tomb.
Sabi dyan sa verses 1 to 7, buksan po natin ang ating mga Bibles. Sa Matthew 28, verses 1 to 7, at ganito po ang sinasabi. Now after the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary came to look at the grave. And behold, a severe earthquake had occurred, for an angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled away the stone, and sat upon him. And his appearance was like lightning, and his clothing as white as snow. The guards shook for fear of him, and became like dead men. The angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who has been crucified. He is not here, for he has risen, just as he said. Come see the place where he was lying. Go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and behold, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Behold, I have told you." Establish po muna natin sino yung mga characters dito sa ating passage. Definitely, ang unang-una ay ang Panginoong Jesus. Pangalawa, ang Anghel ng Panginoon. Sino pa? Ang mga gwardya o yung mga bantay sa libingan. Nandyan din ang mga matatanda ng Israel. At syempre, yung binanggit na kababaihan, si Mary Magdalene at ang isa pang Maria. Ganun lang ang description sa kanya. Sino po kaya siya? So as we establish itong mga characters, sa Mark 16:1, pinaliwanag na kasama itong Maria, itong isa pang Maria na sinasabi dito. Kasama daw niya si Mary Magdalene. Si Mary Magdalene po, siya po yung pinagaling mula sa 7 demonyo. Sa Luke chapter 8 verse 2. At dito sa Mark 16:1, kasama ng Mariang ito si Maria Magdalena at si Salome. Si Salome po ay ina ni James and John na asawa ni Zebedee. Sila po yung mga sons of thunder. So tatlo sila sa Mark 16:1 na magkakasama. Ganito po ang sinasabi sa Mark 16:1. When the Sabbath was over, Mary Magdalene and Mary, the mother of James, and Salome bought spices so that they might come and anoint him. Very early on the first day of the week, they came to the tomb when the sun had risen. Dito sa ating pag-aaral ngayon, you will have an impression na parang kino-compare natin ng iba't ibang mga Gospels, from Matthew to Mark to Luke and John. Ganun po ang ginagawa ng mga scholars minsan para ma-reconcile or para magkaroon ng maayos na maintindihan nila yung buong kwento ng mga accounts. And in this case, pinag-aaralan natin ang resurrection ng ating Panginoong Jesus, pero we are taking a look at the resurrection account from the point of view of Matthew. At tinitignan na we want to understand itong kay Matthew by trying to also look at the other books. Yung kay Mark, kay Luke, at saka kay John. So, sino itong Mariang ito? Sabi dyan, Mary, the mother of James. Itong Mary, the mother of James, is none other than, si James po ay yung kapatid ng ating Panginoon. Siya po ang sumulat ng aklat ng Santiago o ng James, who later became, and while he was writing yung book na yun, he already was a pastor of the Jerusalem Church. Nung buhay ang Panginoong Jesus, hindi po siya mananampalataya. Hindi siya naniniwala kay Jesus. Pero after the resurrection, he became an important figure sa early church. Yung Sabbath na binabanggit nila dito, or Shabbat, sa original language, ay ginaganap from sundown ng Friday to sundown ng Saturday, which is the last day of the week. So, dito mapapansin natin, sabi sa ating passage, after the Sabbath, or when the Sabbath was over, ibig sabihin, pagkatapos ng sundown ng Saturday. Yun yung pakahulugan nila dito. Kasi hindi sila pwedeng bumiyahe, hindi sila pwedeng magbuhat, hindi rin sila pwedeng maglakad on a Sabbath. It is considered work. So, you can't do much pagdating ng araw ng Sabbath. This means, itong ginawa nila na now after the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week,
itong mga ginawa nilang after the Sabbath, ay simula Saturday night, nung bumili sila ng spices, itong si Mary Magdalene, si Mary at si Salome, and then yung sinasabing the following day, which is Sunday, the first day of the week. Madaling araw pa lang, pumunta na sila sa libingan ng Panginoon. So si Mary na kasama ni Maria Magdalena ay pumunta sa libingan ng ating Panginoon. Pag-usapan naman natin ang libingan dito. Another point ito sapagkat baka isipin natin na itong libingan ng ating Panginoong Jesus ay tulad ng mga libingan natin ngayon. Sa atin, pag pinag-usapan ng libingan, dalawang klase yan. May apartment style. Alam niyo yung apartment style? Okay. At saka yung hinuhukay at doon nilalagay ang kabaong. Ang libingan ni Jesus ay actually kay Joseph of Arimathea. Hindi po sa kanya yun. Si Joseph of Arimathea ay isang member po ng Sanhedrin, mga matatanda sa Israel. Composed, sila yung mga madalas na nakakabangga ng Panginoon sa kanyang sa kanyang preaching mission from Galilee pababa papuntang Jerusalem. At si Joseph of Arimathea ay naging secret follower ng ating Panginoong Jesus. Siya po ang kumuha sa katawan ng Panginoon at inilagay sa kanyang libingan. Itong libingan ayon sa Mark 15:46 ay hinukay sa isang bato. So hindi siya, baka iniisip kasi natin, lalagyan ko yan na metal structure, sisimentohan, tapos lalagyan ng isang malaking bato. Hindi. It is a natural formation, it is a natural rock formation, tapos inukit yan, hinukay yan. So parang isipin natin parang yungib, parang ganon. Tapos, doon sa bungad ng kanyang libingan, may malaking bato na inukit ng kamay ng tao. Ito yung pinagugulong nila para takpan ang bungad ng libingan. Sa Mark 16:4, ang description ng batong ito ay parang ganito. Very mega. Pag sabi natin mega, anong ibig sabihin? Malaking-malaki. Napakalaking bato ang nandun sa bungad ng kanyang libingan. Bukod sa napakalaki ng bato na pinagugulong sa entrance, what's interesting is that nilagyan ito ng selyo. Yung pinaglibingan ng ating Panginoon ay nilagyan ng selyo. Most probably ito po ay Roman Imperial Seal o ito ay seal of the Roman governor, si Pontius Pilate. Bakit nila ginawa ito? This was secured gamit ang lubid. So, paano nila ginagawa ito? Nilalagyan nila ito ng lubid. Yung paligid ng bato para ma-hold, at saka para ma-hold din yung seal sa gitna. So, ang purpose nun, bakit mo nilalagyan ng lubid? Pag nilagyan mo ng lubid yung bato, mapapagulong mo ba yun? Hindi. Mahirap pagulungin yun pag nilagyan mo na ng lubid. So, ganoon ang ginawa nila. Tapos, nilagyan nila ng selyo yun para walang lalapit doon at walang magtatangkang magbukas. During their time kasi, anything na mayroong selyo ay confidential. Ang pwede lang magbukas nun ay kung sino ang authorized sa seal na yon. Kaya mapapansin natin yung mga letters, pag nanonood tayo ng mga movies, siniselyuhan nila, di ba? Binubuhusan nila ng wax o ng clay, tapos nilalagyan, tinatatakan. Sinisil nila yon sapagkat hindi mo yun pwedeng buksan ng basta kung sino-sino lang. Kahit ang messenger, hindi pwedeng buksan yon. Kung ang pwedeng magbukas lang nun ay kung para kanino yon, kung sino yung addressee doon at kung sino yung recipient. In this case, nilagay nila ang selyo, ang Roman seal, either imperial seal or seal ng Roman governor, kasi siya yung nag-authorize ng seal. Siya lang ang pwedeng lumapit doon at magbukas nun. Secured ang, ibig sabihin, ang libingan ng ating Panginoon. Walang magtatangkang magbukas nun.
Sa Matthew 27, 62 to 66, ganito po ang sinasabi. Now on the next day, the day after the preparation, pag sabing the day after preparation, may preparation ng Sabbath. Kung Sabbath ay nasa sundown ng Friday, edi yung preparation day ay the day before, hanggang doon sa sundown ng Friday. So on the next day, the day after the preparation, the chief priests and the Pharisees gathered together with Pilate. Sabi dyan, sa Matthew 27, 62 to 66. The day after the preparation, the chief priests and the Pharisees gathered together with Pilate and said, Sir, we remember that when he was still alive, that deceiver, si Jesus Christ daw, manlilin lang, said, After 3 days I am to rise again. Therefore give orders for the grave to be made secure until the 3rd day. Otherwise his disciples may come and steal him away and say to the people, He has risen from the dead. And the last deception will be worse than the first. Pilate said to them, You have a guard. Go make it as secure as you know how. And they went and made the grave secure, and along with the guard, they set a seal on the stone. Bukod sa napakalaki ng batong ito, meron itong lubid at selyo. Nag-assign pa ng gwardya para magbantay doon. Walang pwedeng magnakaw ng kanyang katawan. Pero, teka lang. Urong lang tayo ng konti. Public land ba ito? O private land? O private property? This is private property. Kay Joseph of Arimathea, itong libingang ito. Tapos, mababasa natin na pinakialaman ito ng mga matatanda sa Israel. We will not read na pinahintulutan sila o humingi sila ng pahintulot na gawin ito. Isa pa, kailan nangyari yung meeting? Kung mayroong day of preparation for the Passover, may actual Passover. Or may actual preparation pala, hindi Passover, may actual day ng Sabbath. Sabi dyan, now on the next day, the day after preparation, kailan nangyari ang meeting na ito? Was it on the day of preparation? No. Nakipag-meeting ang mga matatanda ng Israel kay Pilate on the day of Sabbath. Yung sarili nilang kautosan, sinisira nila. Habang ang buong bayan ay ipinangingilin ang araw ng pamamahinga, ito ang mga matatanda nila kung sino pa ang nagsasabi na sila ang aral, kung sino pa ang nagsasabi na sila ang nakakaalam ng kautusan at salita ng Diyos, sila ang sumisira sa kautusan ng Diyos at gumagawa ng masama. Grabe ang paranoia ng mga matatanda. Grabe ang kanilang pagkapraning. Grabe ang abuse of authority at hypocrisy nila. So ngayon, punta tayo doon sa resurrection. Alam na natin ang nangyari on the day of preparation at saka on the Sabbath itself. Pagkatapos nun, ano nangyari? Pumunta ang mga babae sa libingan. Sabi dyan, pagbubukang liwayway, yun yung time na pumunta sila. So pagkadating ng mga babae sa libingan, ano raw ang nadatnan nila? Wala ng bato. Naigulong na. Ganito ang paliwanag sa Matthew 28, 2-4. Sabi dyan, And behold, a severe earthquake had occurred. For an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled away the stone and sat upon him. And his appearance was like lightning, and his clothing as white as snow. The guards shook for fear of him and became like dead men. So, dahil nadatnan nila yung bato na naigulong na, it is most probable na nung dumating sila, nandun din yung mga gwardya na nakahandusay, nakabulagta. So tulad ng pagyamig sa lupa ng mamatayang Panginoong Jesus, nagkaroon din ng malakas na lindol ng kanyang muling pagkabuhay. At bumabaraw mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon.
tulad ng Old Testament, nagpapakita ang anghel din ng Panginoon sa bayan ng Israel. At ginulong daw ng anghel na ito ang batong nakatakip sa libingan. Itong napakalaking bato. Siya lang mag-isa. At naupo sa ibabaw niyon. Ngayon, kung ordinaryong tao itong dinidescribe dito, paano niya magagawang mag-isa na igulong ang isang napakalaking bato at umakyat doon? Kung hindi mo magugulong yan, paano mo pa kaya magagawang akyatin yan? Kung tao ka lang. Pero hindi ito tao, sapagkat ang kanyang mukha raw ay nakasisilaw na parang kidlat. Imagine ko kung anong nakita ngayon ng mga gwardiya. At ang kanyang damit daw ay kasing puti ng busila. Talo pa siguro yung mga bar soap natin dito. At nang makita raw ng mga gwardiya ang anghel, nanginig sila. Nawalan sila ng tapang, bumagsak sila, at nahimatay sa takot. Pero sa mga babae, kinausap ng anghel ang mga babae. Ano po sabi niya sa kanila? Verses 5 and 6, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who has been crucified. He is not here, for he has risen, just as he said. Come, see the place where he was lying." Ilang beses po bang pinahayag ng Panginoong Jesus na muli siyang mabubuhay? Sabi kasi ng anghel, just as he said. He is risen, just as he said. Sa aklat ni Matthew, mababasa po natin na 3 beses po sinabi ng Panginoong Jesus on different occasions sa kanyang mga alagad that he will be raised on the 3rd day. Dito pinapaalala ng anghel. At syempre inaaliw niya yung mga kababaihan, malungkot nang dumating sa libingan ukol sa sinabi ng Panginoon. At dahil siya ay muling nabuhay, hindi nila kailangan malumbay. Inimbitahan niya rin sila na pumasok para makita nila na tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Yun pala ang purpose bakit niya inusog yung bato. Hindi po inusog ng bato, hindi po inusog ng anghel yung bato para makalabas si Jesus. Inusog niya yung bato para maimbestigahan at makita ng mga babae ng kanilang mga mata na wala na siya doon. The miraculous removal, sabi ng isang scholar, the miraculous removal of the stone was not in order to let Jesus out, but to let the women in to see the empty tomb. At pagkatapos, binigyan niya sila ng instruction sa verse 7. Pagkatapos makita yung loob ng tomb o ng libingan, verse 7 sabi, "Go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. And behold, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Behold, I have told you." Kailangan daw nila magpadali na. Sapagkat nauna nang pumunta Panginoon pabalik sa Galilee para i-meet ang mga alagad. Which leads us dito sa verses 8 to 10. Yung encounter ng mga kababaihan kay Jesus. Sabi dyan sa verses 8 to 10, "And they left the tomb quickly with fear and great joy, and ran to report it to his disciples. And behold, Jesus met them and greeted them. And they came up and took hold of his feet and worshipped him. Then Jesus said to them, 'Do not be afraid. Go and take word to my brethren to leave for Galilee, and there they will see me.'" Scriptures tell us na dali-daling silang umalis doon sa libingan, pabalik sa Galilee, para ibalita ang nangyari. Siguro kung nandun tayo, tulad nila, magkahalong takot, saya, at mayroon pa rin konting kalungkutan dahil tama ba itong naririnig natin? Sa balitang kanilang natanggap. At habang tumatakbo raw sila sa daan, ano ang nangyari? Verse 9, "Behold, Jesus met them and greeted them." Gusto ko yung Tagalog. Sinalubong niya sila. Ibig sabihin,
kung ang Jerusalem ay nasa south at ang Galilee ay nasa north, northbound ang mga kababaihan. At kung sinalubong sila ni Jesus, ibig sabihin southbound siya. Nakaharap siya sa kanila. Papunta siya, naglalakad siya papunta sa kanila habang sila patakbo papuntang Galilee. At ano raw ang reaction ng mga kababaihan nang makita siya? Verse 9b, and they came up and took hold of his feet and worshipped him. Mabilis raw silang lumapit nang mamukhaan siya. And they took hold of his feet and worshipped him. Dito muna tayo. Yung salita na took hold of his feet sa original language ay hindi lang parang hinawakan lang. Hindi. Hindi yung parang hinawakan lang. Hindi ganun. Nang makita nila siya, niyakap nila ang kanyang mga paa. Mahigpit na niyakap. Tapos yung salitang worship dito, ang salitang worship dyan, sa original language, ay nagpatinapa. Nagpatinapa sila sa kanyang paanan habang yakap-yakap na mahigpit ang kanyang mga paa. Para bang, huwag ka munang aalis. Ayaw nila siyang pakawalan. Mapapansin natin itong pagsamba ng mga kababaihan. Hindi tinanggihan ng Panginoong Hesus. Wala tayong makikita na nireject niya ito. May mga nagsasabi kasi na si Jesus ay tao lang. Eh di kung tao lang, dapat tinanggihan na yan. Hindi niya tinanggihan ang pagsamba nila. Wala siyang nakitang mali sa ginagawa nila sapagkat He is God in flesh. This is high Christology, mga kapatid. Dapat lang nasambahin si Jesus. And what did He tell them? Ano sabi niya sa kanila? Inaliw niya sila at pinalakas ang kanilang loob. Sabi niya sa kanila, do not be afraid. Go and take word to my brethren to leave for Galilee, and there they will see me. Kanina po, ang sabi po ng anghel, go quickly and tell His disciples. Dito ang sabi ng Panginoong Jesus, go and take my word to my brethren. Matatandaan po natin na bago ipako ang Panginoong Jesus, yung kanyang mga kapatid, yung mga brethren, mga brothers and sisters niya, hindi naman naniniwala sa kanya. Hindi naman niya nakakasama, halimbawa si Santiago, at saka si Joseph, o si Joseph Jr. Eh, hindi naman mga nakasama yun sa paglalakbay niya eh. Hindi naman mababasa, wala tayong mababasa na nakasama nila ang Panginoong Jesus. And yet later on, naniwala si James, who became the pastor of the Jerusalem church and who wrote the book of James. Siya yung James the Less, according to tradition. Si James the Great, or the Greater, siya po yung son of Zebedee. Okay. Si James the Less, yung kapatid ng Panginoon. Pero yun yung first point. Hindi naman natin sila makikita, yung mga kapatid niya. Hindi naman sila mananampalataya noong una. Tapos, nang dakipin ng Panginoon, nanood kayo kagabi, di ba? Natapos niyo ba? Nung dakipin nila ang Panginoon, asa lang mga, ano nangyari sa mga alagad ng Panginoon? Kung alagad ka, susunod ka. Pag sinabing, di ba, ano ang definition natin ng alagad? If anyone wishes to follow me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Take up his cross and follow me. Nang dakipin ng Panginoon at ipako siya sa krus, asan ang mga alagad?
Wala. Nang ipagkanulo siya ni Judas at halikan siya ni Judas at nang hulihin siya, biglang nagkalat at naglaho ang mga apostol. Doon sa crucifixion, makikita lang natin ang mga kababaihan at si Apostol Juan. Yun lang. Pero, asa ng karamihan? Nagtago. Tapos ngayon dito, sa resurrection, tinitipon niya sila. Bagamat natuwag sila at iniwan nila siya. Diba? Sometimes, in our lives, sinasabi natin follower tayo ni Christ. Pero pag dumating ang mga pagsubok sa pananampalataya, how do we prove ourselves? Yun yung time to prove ourselves that we are followers. Pero napakabait ng Panginoon. Ang tawag niya pa rin sa kanila, go tell my brothers. Sinubok sila. Ano nga yung sinabi? May kasabihan tayo. Sinubok, ngunit hindi parang sinukat pero hindi ano? Sinukat sila pero hindi ano? Hindi sakto daw. Sinukat pero hindi sila umayon doon sa pagsukat. They did not meet the standard. Pero napakabuti ng Panginoon. Sabi niya sa mga kababaihan, pumunta kayo sa kanila. Pumunta kayo sa aking mga kapatid. Yun yung term niya. So, tinitipon niya ngayon ang kanyang pamilya. Ang lahat ng mga naghihintay sa kanya sa Galilee. And most probably, by this time, alam ng Panginoon na alam na niya kung sino ang mga sasampalataya sa kanya. Alam niya kung sino ang mga naghihintay sa kanya. Sa kabila ng kanilang pagkatuwag at pag-iwan nila sa kanya. Alam niya. At tinatawag niya silang kanyang mga kapatid. Noong unang panahon po, ngayon mag-iisip tayo, anong role nitong mga kababaihan? Noong unang panahon po, hindi kinoconsider na reliable ang testimony ng mga kababaihan. Sapagkat ang mga kalalakihan po ang mga nag-aaral. Ang mga babae na iiwan sa bahay. Ang pinag-aaralan nila, syempre, yung kung paano nila pagsisilbihan ang kanilang asawa pag nagkaroon sila ng asawa, at syempre, yung mga gawaing bahay. Ang mga lalaki ang mga nag-aaral. Especially dito sa culture ng mga Hudyo, ang mga lalaki po ang nag-aaral ng scripture. Sa Rome, ganun din. Roman culture, ganun din. Ang mga babae daw, sabi rin nila, ay hysterical. Walang control sa emotions. Tapos, pag nagsasalita, alam naman natin, di ba? Ang isa sa mga kasalanan ng kababaihan, hindi ko sinasabi na exclusive yun sa kababaihan. Pero mas kilala ang mga kababaihan sa ganyan. At syempre, sa chismax. Diba? Hindi ko sinasabi na hindi makikita sa mga kalalakihan, pero mas nakikilala ang mga kababaihan sa ganyan at saka sa mga chismax. So, ganun. Kaya hindi nila kinoconsider yung testimony ng mga babae. At dahil dito, worthless ang witness ng kababaihan. And yet, ang mga gospel writers, and in this case, in our case, si Matthew tells us na pinili ng Panginoong Jesus na maging unang eyewitness ng kanyang muling pagkabuhay ay mga kababaihan. Yung mga most unreliable sa kanilang society ay pinili ng Panginoon na maging kanyang unang eyewitness ng kanyang muling pagkabuhay. Parang katulad rin ng kanyang kapanganakan. Ang pinili ng Diyos na maging witness ng kanyang
kapanganakan sa mundo ay yung mga mababaho, mga shepherds. Yung mga ayaw, yung mga nilalayuan. Dito, para kay Matthew, yung mga unreliable at mabababang tingin ng panahon nila. Sila ang unang eyewitness ng resurrection. And it makes perfect sense. It makes perfect sense. Why? In the Gospels, the women are recorded na nandoon sila sa crucifixion. Hindi nila iniwan ang Panginoong Jesus. Nakita rin nila kung saan siya ilibing. Kasama nila si Joseph of Arimathea nun. So alam nila kung nasaan ang libingan ng Panginoon. Nandun din sila on the first day of the week. Sila rin ang nakakita na wala na yung bato. Sila rin ang unang nakakita na wala na ang katawan sa libingan. Sila ang unang nakausap din ng Panginoong Jesus pagkatapos niya mabuhay na maguli. Walang ibang first eyewitness, kundi ang mga kababaihan. At wala rin ibang dahilan ng mga kababaihan para magsinungaling. Sapagkat ang lahat ng kanilang nakita, later on, ay sinuportahan. Hindi lamang ng matatandaan natin na may batas sila nung panahon ito para maitatag na ang isang bagay ay totoo o tunay ay kung mayroong 2 or 3 eyewitnesses. Itong mga patotoo ng kababaihan ay hindi lamang sinuportahan ng 2 or 3 eyewitnesses, kundi ito ay sinuportahan ng lahat ng alagad ng Panginoon na nakakita sa Kanya na siya ay nabuhay na maguli. Now, punta tayo doon sa mga nagsasabi na hindi nabuhay na maguli si Jesus. If the early Christians were simply trying to impress yung mga kapwa nila Hudyo, yung mga kababayan nila Hudyo, o para maging believable lang ang kanilang pananampalataya sa mga Hentil, kung ako magpapa-impress, bakit pa ako gagamit ng isang feature ng aking pananampalataya na napaka-unreliable sa culture? Kung nagpapa-impress ako, itatago ko yan. Papa-impress lang ako. Hindi ako gagamit ng isang bagay na magpapakita na mahina ang aking pinaniniwalaan. Hindi yan ang alas ko. And yet makikita natin dito, ito ang alas ni Matthew sa kanyang mga kababayan. Pinapakita niya na ang first eyewitness ay mga kababaihan. How is this? How do we explain this? Kung hindi naman pala reliable ang mga kababaihan sa kultura nila, it's because the early Christians didn't want to impress. Para sa kanila, ang katotohanan ay life and death. It is that important sa kanila. Paninindigan ko to. Kahit ipakain niyo pa ako sa mga bangis na hayop, sasabihin at paulit-ulit kong sasabihin na buhay na maguli si Jesus. Makikita natin yun sa kasaysayan ng ating pananampalataya kung paano nila pinakain ang ating mga ninuno sa pananampalataya sa mga hayop. Pangalawa, it's because the women were indeed essential sa resurrection accounts. Kung wala sila, paano malalaman ang mga kalalakinan sa Galilee? Sino pupunta sa kanila? Hindi nila malalaman. Hindi malalaman ni Pedro. Hindi malalaman ng mga alagad. Punta tayo sa verses 11 to 15. The chief priest's rejection of Christ's resurrection. Now while they were on their way, some of the guard came into the city and reported to the chief priests all that had happened. And when they had assembled with the elders and consulted together, they gave a large sum of money to the soldiers
and said, "You are to say, his disciples came by night and stole him away while we were asleep. And if this should come to the governor's ears, we will win him over and keep you out of trouble." And they took the money and did as they had been instructed. And this story was widely spread among the Jews and is to this day. So habang papalis ko ang mga babae papuntang Galilee, it would seem na umalis na sila, dun nagising ang mga gwardiya na malamang na naging conscious ulit at pumunta silang Jerusalem. Doon binigay nila ang kanilang report sa mga matatanda tungkol sa mga nangyari. Ano raw ang naging direksyon nitong mga matatanda ng Israel? Ganito ang sinasabi sa verses 12 and 13. "And when they had assembled with the elders and consulted together, they gave a large sum of money to the soldiers and said, 'You are to say, his disciples came by night and stole him away while we were asleep.'" So nagtipon-tipon ulit itong mga punong saserdote at saka yung Sanhedrin para pag-usapan itong nireport ng mga gwardiya o ng mga sundalo. Yung salitang money, yung large sum of money, yung money na ginamit dyan na salita para suhulan ng mga gwardiya is the same word na ginamit doon sa pera na binigay kay Judas. Ang binigay kay Judas ay 30 pieces of silver. Napakalaking halaga na nun. Yung panahon yun. Silver yun eh. Or silverling. Ganon din ang ginamit dito. Ibig sabihin, sanay na sanay ang mga matatanda sa ganitong bagay. Sanay sila magsinungaling. Sanay sila manuhol. And to think, sila yung nagsasabi na aral sila sa scriptures. Tapos ano daw ang sasabihin nila? Pagkabigay nila ng napakalaking amount, ano daw ang sasabihin ng mga gwardiya? Magkakalat sila na paninira. "Habang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay." Nakakatawa. Tulog pala kayo eh. Paano nyo nalaman? Diba? Tulog kayo. Sleeping on the job kayo. Paano mo nalaman? So paninira yun. And yet, yun yung tinuro sa kanila ng mga matatanda. Ngayon, paano kung makarating kay Pontius Pilate? Siyempre, mga gwardiya yan. Naku, si Sante yan. Anong sabi ng ng mga matatanda? Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Kami bahala sa kanya. "If this should come to the governor's ears, we will win him over and keep you out of trouble." Willing silang maglagay ulit kay Pilate ng napakalaking halaga kung sakaling makarating ito sa kanyang mga tenga. Sanay na sanay sa kasamaan itong mga matatanda sa Israel. Willing sila magbayad ulit. Nagbayad sila ng malaking halaga para patayin si Jesus. Ngayon, muli silang willing na magbayad para panatilihing siyang patay. Kung hindi totoo ang muling pagkabuhay ni Jesus, and I am stating this in the negative, bakit kailangan pang suhulan ng mga matatanda ang mga sundalong sleeping on the job? Kung hindi totoo. Bakit kailangan mo suhulan? Bakit kailangan mo manira? Ngayon, bago po nating sabihin na hindi gawa-gawa lang yung kwentong yan ng mga apostol. Sabi ni Matthew sa verse 15, "And they took the money and did as they had been instructed, and this story was widely spread among the Jews to this day." Sabi ni Matthew, to this day, as of this writing, yung
Ang kanyang aklat ay sinulat noong 65 to 70 AD. Nabuhay ang Panginoong Jesus mga around sabihin natin mga 1 AD hanggang 33 AD. It is said na tumagal ng mga around 3 years yung kanyang yung ministry niya. So sabihin natin namatay siya mga 33 AD. So ibig sabihin from 33 AD hanggang 70 AD kumakalat yung balitang yun. Sabi ni Matthew. So this is around 40 years pagkatapos ng time ng Panginoong Jesus. What's interesting is that 130 years later, ganun pa rin ang kinakalat ng mga Hudyo. Pakinggan po natin si Justin Martyr, isa sa mga Christian apologists. At ganito ang sinabi niya kay Trypho na isang Jewish rabbi. Ganito ang sabi niya. 130 years later, after mabuhay ang Panginoon, ganito sinabi ni Justin Martyr kay Trypho, na isang Jewish rabbi. Yet, you not only have not repented, after you learned that He rose from the dead, but as I said before, you have sent, chosen, and ordained men throughout all the world to proclaim what? Ano yung pinaproclaim ni Trypho at ng kanyang mga alipores? To proclaim that a godless and lawless heresy had sprung from one Jesus, a Galilean deceiver, whom we crucified, but his disciples stole him by night from the tomb, where he was laid when unfastened from the cross, and now deceive men by asserting that he has risen from the dead and ascended to heaven. Wala ito sa Bible. And yet, itong mga historians at saka yung mga nag-aaral ng mga languages at saka mga scholars, sinasabi nila, even in 160 AD, ganito ang kumakalat sa Israel at saka sa Empire. Totoong nangyari ang panunubol. Dahil totoong nangyari ang panunubol, totoong bumulagta ang mga sundalo. Totoong chismis. Therefore, totoong nabuhay na maguli ang Panginoong Jesus. So, did Jesus really rise from the dead? One, yes, because the women who were at the crucifixion also saw the empty borrowed tomb. Number two, did Jesus really rise from the dead? Yes, because the same women were able to encounter the risen Christ. Did Jesus really rise from the dead? Yes. Otherwise, the chief priests would not have rejected it by bribing the guards. Mga kaibigan at kapatid sa Panginoon, the resurrection of Christ is at the center of our redemption. It is at the center of our redemption because ang muling pagkabuhay po ni Kristo ay katiyakan na tayo ay napawalang sala at ibinilang na matuwid. Scriptures say that Jesus was raised for our justification. Sa Romans 4:24-25. Hindi nabuhay na maguli si Kristo. Kung hindi siya nabuhay na maguli, hindi tayo mapapawalang sala. Wala tayong assurance of salvation. Pangalawa, just as Christ died and rose again from the dead to the glory of the Father, so we too who were once dead in sin, walk now in newness of life. Hindi na tayo patay sa kasalanan. Ang buhay natin ngayon ay para sa Diyos, sa Romans 6:4-10, at hindi na ang ating lumang pagkatao ang nananatili o nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa atin, sa Galatians 2:10. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, muling babalik si Kristo upang hatulan ang buong sanlibutan sa itinakdang araw ng paghukom. Sa Acts 17, sinasabi po doon na ang guarantee na siya ang hahatol sa lahat ay ang resurrection. The resurrection is the proof that there will come a judge of the whole world. Aayusin niya ang lahat ng bagay at muli itong ilalagay sa tama. Hindi lang yon.
Anong comfort natin dito sa muling pagbabalik ng Panginoon? Muling iinom si Kristo sa kanyang kaharian. Sa kaharian ng kanyang Ama at makakasama tayo doon sa kanyang hapag. Sa Matthew 26, 27 to 29. At darating ang kapahingahan ng lahat ng bagay sa bagong langit at lupa. So paano ba tayo mabubuhay na may pananalig at pag-asa sa Kanya? Bagamat hindi binanggit ni Matthew kung sino ang kanyang mga readers o recipient ng kanyang aklat, but because of his writing style at sa dami ng Old Testament references, we come to understand na he is writing to his Jewish brothers. At malamang itong mga Jewish brothers na ito ay Christians. They are Christians na inuusig, most probably from Antioch of Syria, and they were facing opposition and persecution because of the gospel. Ganun pa man, may binila ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Pagkatapos ng Matthew 28 verses 1 to 15, mababasa natin sa 16 to 20 na mayroong binilin ang Panginoon. Na from that time hanggang sa panahon natin ngayon, pinananatili at pinanghahawakang mahigpit ng kanyang iglesia. Basahin po natin verses 16 to 20 ng Matthew 28. Ganito po ang sinasabi. But the 11 disciples proceeded to Galilee, to the mountain which Jesus had designated. When they saw him, they worshipped him, but some were doubtful. And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe that all that I commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Dahil pinahayag ni Kristo na siya ang bumaba, siya ang nagbata, namatay, inilibing at muling nabuhay pagkatapos ng ikatlong araw, at tinanggap niya sa kanyang pagkatao mula sa Ama ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Siya po ang pinangakong manunubos at hari ng mga hari. How do we apply this? Habang tayo, number 1, ay patuloy na sumusunod sa Kanya, gumawa rin tayo ng mga susunod sa Kanya. Uulitin ko, habang tayo ay patuloy na sumusunod sa Kanya, gumawa rin tayo ng mga susunod sa Kanya. Sabi niya, Go therefore and make disciples of all the nations. Ang scope ng mission ni Kristo ay gumawa ng mga disciples from every people or ethnicity. Ang sa original language, ang pagkakautos ng Panginoon ay pantata ethne, all ethnicities, all peoples. Darating ang araw na makikita natin ang papasok sa Holy City ay mula sa bawat tongue, tribe, and nation. At panalangin ko na magpatuloy po ang bawat isa sa atin at doon po tayo magkita-kita sa pagbalik ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Pangalawa, gamitin natin ang pinagkaloob niyang pamamaraan para makagawa tayo ng mga susunod sa Kanya. Sabi niya, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. Ang mga kaloob niya para sa ating public ministry bilang church ay ang pagpapala para lumago ang ating mga pamilya sa pananampalataya. Number 1, makikita natin dyan yung ordinansa ng bautismo. Baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yun ang command. At pangalawa, ang ordinansa ng pangangaral ng salita at pagiging tapat sa salita. Kasama sa ating pagiging tapat ay ang ordinansa ng banal na hapunan, ang pagtitipon at pagsamba, ang pagdalangin, hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para sa iba, at para rin sa mga namumuno sa ating pangangaral ng ebanghelyo, at saka syempre pangangaral ng ebanghelyo sa ating asawa at mga anak. Pangatlo, tulad ng mga dinidisciple ni Matthew sa aklat na ito, marami po tayong pagdadaanan sa buhay natin sa sanlibutan. Ang instruction sa atin ay manatili tayo kay Kristo sapagkat pinangako niya sa lahat ng tapat. Ano yung pangako niya? Lo, I am with you always, even to the end of the age.
Mga kapatid at kaibigan, ang mga teorya na nagpapabulaanan sa muling pagkabuhay ni Jesus ay nag-e-exist po sapagkat ang assumption nila ay isang mundo o isang katotohanan na non-existent ang supernatural power ng Diyos sa ating natural world. Ayaw nila ng ganon. Ayaw po nila sa Diyos. So if God now has set eternity in the heart of man, how then can that eternity in the human heart be filled kung wala ang Diyos? No amount of godless theories and shameless false witnessing will fill that longing for eternity in the heart of man. And oh, how great then is that void in the human heart. Para sa atin na nagmamahal kay Kristo, wala po tayong dahilan para pagdudahan ang resurrection. Sapagkat pinagkalooban tayo ng mga first eyewitnesses at writers na nag-record, pati yung mga kasinungalingan ng mga tao ng panahon nila. All of this is historical fact. Every first day of the week, every Sunday is a reminder. Every Sunday is a celebration of Christ's resurrection, leading to our expectant hope of the resurrection in the new heaven and the new earth. Be encouraged, O Christ follower. Jesus rose from the dead just as He did. Isa puso natin ang mga bagay na ito at iukot natin ang ating sarili sa ating tapat at dakilang Panginoon. Tayo manalangin. Dear Lord, we thank you for your word. It puts into perspective ang aming mga views and doubts about your death and resurrection. We thank you, dear Lord, that your word indeed illuminates our hearts and removes the clouds of doubt from us. It shows us, dear Lord, how that you are the same Lord who comforted His people during the time of your death and resurrection, during the time when Matthew wrote this gospel, and here in our time as well, as we study the accounts written by your people, by our fathers in the faith. And so we pray, dear Lord, that you would strengthen our faith, and our hope in you. Grant us to remember these things we have learned from you, the things that you have revealed to us today. And so may we, in the end, may we organize our lives and our dreams, our commitments, our families, in accordance, dear Lord, to your word. And in so doing, we pray, dear Lord, that may you establish your people. May they find their joys and hopes in you. May they be strengthened in times, dear Lord, of difficulty, in times of doubt, in times of sorrow and sadness, in times of persecution and death. For you are God of life. A God of life who gives life. And so grant us, dear Lord, to see that.
just as the women who were the first eyewitnesses. So we pray, dear Lord, that you would grant us with eyes to see the beauty and majesty of your word and its promises to your people. That all of these things are yes and amen in Christ your Son. And so may we continue, Panginoon, in the ministry that you have given us. Until you return. This we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Ngayon po ay nalakot po tayo sa ating ministry of giving, our tithes and offerings. So po natin ating Biblia sa James chapter 1 verse 17 to 18. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Of his own will he brought us forth by the word of truth, that we should be kind of first fruits of his creatures. May puti na. Kaya po yung mawit ng pagpuli sa Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all of the heavenly known. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Tayo mga o muli aming Diyos amang nasa langit, na sa inyo nagmumula ako noon ng pagpapala, biyaya. Salamat Panginoon na kami hindi pinabayaan sa aming katayuan, sa aming kasalanan, bukod ko sa iyo. Iligtas na kami Panginoon sa pamamagitan ni Kristo, aming Diyos, tagapagligtas. Dalangin namin Panginoon na sa biyayang pinagkaloob niyo po sa amin, magamit namin ito Panginoon sa pangailangan ng Iglesia, sa pagtulong sa aming kapwa, at higit sa lahat ay magamit namin ito Panginoon sa pagpapalaganap ng iyong salita, ng iyong kagandahang loob, ang mabuting balita ng Panginoon sa Kristo, upang ang lahat ng iyong tinawag Panginoon ay makatugon at makakinig Panginoon, tumapit sa inyong paanan. Purihin ka at pasalamatan ka sa lahat ng
kabutihan. Dahil ikaw ang aming Diyos na tunay at tapat. Dinangin namin, Panginoon, na kayo ko siyang patuloy na bigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Kayo ko siyang patuloy na magbigay sa amin ng aming pangangailangan. Hindi lang physical o spiritual, Panginoon. Upang kami maging handa, Panginoon, sa namang pagsubok na darating sa aming buhay. Kami upang maging handa sa inyong muling pagbabalik. At kami nagagalak, Panginoon, ng pabilang sa inyong kaharian, sa inyong pamilya, sa inyong sambahayan, Panginoon. Muli, Panginoon, lahat ng papuri at pasalamat tinataas namin sa inyo, Panginoon. Lalo ng iba pa, ikaw lamang, Panginoon. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Nililip po tayo nakatayo para po sa ating closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.